Mga kababayan, isipin nyo ito. Kung bukas paggising natin biglang sinabi ng Amerika, okay, uwi na kami. Bahala na kayo dyan. Hindi lang iyon parang isang tropang umalis sa inuman ng hindi nagbayad ng ambag. Hindi lang iyon simpleng pagsara ng kampo, paglilipat ng ilang sundalo o pag-alis ng ilang eroplano at barko. Iyon ay parang may nagtanggal ng malaking tornilyo sa gitna ng makina ng seguridad sa Asya. At kapag natanggal ang tornilyong iyon, hindi lang Pilipinas ang kakabog ang dibdib. Pati Washington, Tokyo, Taipei, Canberra at halos lahat ng bansang umaasa sa malayang dagat sa rehiyong ito, mapapakamot ng ulo. Kasi ganito kasimple pero kasakit ang katotohanan. Hindi maliit na isla lang ang Pilipinas sa mapa. Sa mata ng ordinaryong tao, oo, minsan parang tayo iyong bansang laging nasa bagyo, traffic, taas presyo at chismis sa barangay. Pero sa mata ng mga general, strategist at mga taong hindi natutulog dahil nagbibilang sila ng barko sa dagat, ang Pilipinas ay hindi gilid ng mapa. Ang Pilipinas ay kandado sa pinto ng Western Pacific. Sa kanluran natin nandyan ang West Philippine Sea kung saan ang simpleng pangingisda ay nagiging parang episode ng action movie. May Coast Guard, may water cannon, may barkong sumusunod, may radio warning. May mga bahurang dati tahimik lang pero ngayon parang lote sa subdivision na pinag-aagawan ng mayayamang kapitbahay. Sa hilaga natin nandyan ang Luzon Strait, ang daanan sa pagitan ng South China Sea at Pacific Ocean at napakahalaga nito kung sakaling uminit ng todo ang usapan sa Taiwan. Sa silangan nandoon ang daan, papuntang Guam, papuntang mga base ng Amerika, papuntang mas malawak na network ng depensa sa Pacific. Kaya kung titingnan mo ang mapa, hindi tayo simpleng maliit na bansa. Para tayong tindahan sa kanto na akala mo maliit, pero lahat ng tao dumadaan doon bago makarating sa palengke. At dito pumapasok ang tanong, bakit ba kailangan ng Amerika ang militar nito sa Pilipinas? Dahil ba mahal na mahal nila tayo na parang teleserye? Dahil ba na-miss nila ang Subic at Clark? Dahil ba gusto lang nilang mag-beach sa Palawan pagkatapos ng exercise? Aba, kung ganun lang, sana nag-book na lang sila sa resort at nagdala ng sunscreen. Pero hindi ganun ang mundo. Sa geopolitics, walang forever. May interests, may position, may leverage, may logistics. At sa lahat ng iyon, napakalaki ng halaga ng Pilipinas. Hindi kailangan ng Amerika ang Pilipinas dahil mahina tayo. Kailangan nila ang Pilipinas dahil napakalakas ng lokasyon natin. Iyon ang dapat maintindihan ng bawat Pilipino. Minsan kasi kapag pinag-uusapan ang presensya ng US military, ang tono agad ay parang tayo ang kawawang batang naghihintay ng bodyguard. Pero mali iyon. Ang mas tamang tingin dito, may hawak tayong susi sa isang pinto na gustong bantayan ng Amerika. At kung may hawak kang susi, huwag kang umasta na parang bisita ka lang sa sarili mong bahay. Para sa Washington, ang Pilipinas ay forward position. Ibig sabihin, kapag may krisis sa West Philippine Sea o sa paligid ng Taiwan, hindi na kailangan magsimula ang Amerika mula sa sobrang layo kasi kahit gaano kalakas ang aircraft carrier, kahit gaano kabilis ang fighter jet, kahit gaano ka-high-tech ang missile, may isang bagay na hindi kayang dayain, distance. Ang layo ay gastos, ang layo ay oras, ang layo ay gasolina. Ang layo ay peligro sa supply line. Ang layo ay dagdag kaba sa bawat sundalong kailangang makarating sa lugar ng gulo. Kung walang access sa Pilipinas, kailangang umasa ang Amerika sa Guam, Japan, Hawaii o mas malalayong lugar. Parang nagde-deliver ka ng pagkain mula Quezon City papuntang Cebu, tapos nagtataka ka kung bakit malamig na ang sisig pagdating. Sa digmaan, hindi pwedeng late delivery. Kapag krisis, ang unang oras, unang araw, unang galaw, napakahalaga. Kung malapit ka, may option ka. Kung malayo ka, naghahabol ka. At ayaw ng Amerika na naghahabol sa rehiyong ito, lalo na kung ang katapat ay China na nasa mismong kapitbahayan na, kaya mahalaga ang EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement. Hindi ito simpleng papel na pinirmahan para may photo op at handshake. Ito ang mekanismo kung saan pwedeng gumamit ang US military ng ilang lokasyon sa Pilipinas sa rotational basis. Hindi ito dapat ibenta bilang pagbabalik ng colonial-style permanent bases,
Pero hindi rin dapat lokohin ang sarili. Malaking bagay ito sa military planning ng Amerika. Dahil sa EDCA sites, pwedeng maglagay ng kagamitan, mag-ayos ng runway, maghanda ng fuel, supplies, communication systems, at iba pang bagay na kailangan kapag mabilisang may nangyari. Noong nadagdagan ng EDCA sites, lalo na sa mga lugar tulad ng Cagayan, Isabela at Palawan, hindi iyon random na pagpili na parang nag-spin lang sila ng wheel at kung saan tumigil, doon maglalagay ng access point. Hindi. Tingnan mo ang mapa. Cagayan at Isabela nakaharap sa Hilaga, malapit sa direksyon ng Taiwan at Luzon Strait. Palawan nakaharap sa West Philippine Sea. Ibig sabihin, ang mga lokasyong ito ay hindi lang pang-display. Ang bawat isa ay nakatutok sa lugar kung saan pwedeng sumabog ang susunod na malaking krisis sa Asia. Kaya kung may magsasabing, bakit ba bumabalik ang Amerika sa Pilipinas? Ang sagot ay hindi dahil nostalgic sila. Hindi ito reunion ng high school batch sa dating base. Bumabalik sila dahil nagbago ang balance of power sa rehiyon. Lumakas ang China sa dagat. Dumami ang artificial islands. Lumakas ang Coast Guard presence. Gumalaw ang maritime militia. Ang mga bahura, shoal at fishing ground na dati parang malayo sa pang-araw-araw na buhay ng ordinaryong Pilipino, ngayon konektado na sa presyo ng isda, seguridad ng energy, trabaho ng mangingisda at respeto sa soberanya. Ang West Philippine Sea ay hindi lang issue ng mapa sa classroom. Hindi lang ito kulay asul na parte sa textbook. Buhay ito, kabuhayan ito. Kapag hindi makapangisda ang mangingisda sa sariling tubig, may batang hindi makakakain ng maayos. Kapag hindi makagalaw ang barko ng ligtas, tumataas ang insurance, tumataas ang gasto sa shipping, at sa dulo, sino ang tatamaan? Hindi ang mga diplomat sa air-conditioned room. Tayo, iyong nanay na bumibili ng galunggong, iyong tatay na nagbabayad ng diesel, iyong estudyanteng nagtataka bakit pati sardinas parang luxury item na. Pero sa mata ng Amerika, ang West Philippine Sea ay higit pa sa isda. Ito ay strategic artery. Dito dumadaan ang malaking bahagi ng kalakalan sa Asia. Dito umiikot ang langis, raw materials, finished goods at mga supply chain na nagpapagana sa modernong ekonomiya. Kung sino ang may kakayahang mang-pressure sa dagat na ito, may kakayahang kumurot sa lalamunan ng rehiyonal na kalakalan, at hindi pwedeng hayaan ng Amerika na isang karibal na kapangyarihan ang magdikta kung sino ang pwedeng dumaan, kailan pwedeng dumaan, at anong kapalit bago makadaan. Kung aalis ang US military sa Pilipinas, ang unang mararamdaman ay hindi agad bomba o gulo. Ang unang mararamdaman ay signal. Sa international politics, ang signal ay parang chismis. Sa barangay, mabilis kumalat, maraming nag-i-interpret, at minsan mas malakas pa kaysa opisyal na announcement. Kapag umalis ang Amerika, ang babasahin ng ibang bansa ay, aba, lumalayo na ang Washington. Hindi na sila ganoon kaseryoso sa Southeast Asia. Hindi na ganoon katibay ang kanilang commitment. At kapag ganyan ang basa, may mga bansang magiging mas agresibo, may mga kaalyadong kakabahan, at may mga neutral na bansa na magsisimulang magtanong kung kanino sila dapat dumikit. Kaya hindi sapat ang Mutual Defense Treaty kung papel lang ito. Oo, mahalaga ang kasunduan. Oo, may legal weight ito. Oo, paulit-ulit nang sinabi ng Amerika na saklaw ng defense commitment ang armed attack laban sa Philippine Armed Forces, public vessels o aircraft, kabilang ang mga insidente sa South China Sea. Pero sa totoong mundo, ang papel ay nagiging mabigat lang kapag may kakayahan sa likod nito. Ang treaty na walang presence, walang training, walang logistics, walang radar, walang runway, walang ports, walang communication, ay parang resibo ng utang na nakalagay sa wallet pero walang pera sa bulsa. Dito nagiging praktikal ang presensya ng US forces. Hindi ito magic wand. Hindi ito anting-anting na kapag isinabit mo sa leeg ng bansa, biglang takot na lahat ng kalaban. Pero nagbibigay ito ng deterrence. Ibig sabihin, bago gumawa ng agresibong hakbang ang kahit sinong kalaban, kailangan niyang isipin ano ang magiging tugon, sino ang madadamay, gaano kalaki ang gastos. Sa mundo ng seguridad, ang pinakamagandang laban ay iyong hindi natuloy dahil mahal ang presyo ng pagsisimula. Pero mga kababayan,
Huwag din tayong magpakatanga sa kabilang dulo. Hindi ibig sabihin na may Amerika dito ay safe na tayo na parang may security guard sa gate ng subdivision. May risk din ito. Kapag ang isang lokasyon ay mahalaga sa strategy ng superpower, pwede rin itong maging target sa panahon ng krisis. Kung may base access, may radar, may supplies, may missile system, may troops, natural lang na sa mata ng kalaban, nagiging parte ka ng chessboard. Hindi pwedeng puro benefits lang ang usapan. Tapos kapag risk na, magtatago tayo sa likod ng bandera at sasabihing, hindi namin alam. Alam dapat natin. Mature na dapat tayo bilang bansa. Kaya ang tamang tanong ay hindi simpleng, dapat ba nandito ang Amerikano o hindi? Masyadong mababaw iyon. Parang nagtatanong kung masarap ba ang adobo, pero hindi mo tinanong kung sino ang nagluto, gaano karaming suka, at bakit may pasas. Ang tunay na tanong ay paano gagamitin ng Pilipinas ang presensya ng Amerika para palakasin ang sarili nitong depensa ng hindi nagiging libreng parking lot ng ibang bansa. Kung matalino ang paggamit, pwedeng makakuha ang Pilipinas ng mas magandang training, mas maayos na coastal defense, mas malakas na maritime surveillance, mas mabilis na disaster response, mas magandang air defense, mas modernong command systems, at mas malinaw na coordination kapag may crisis. Hindi lang ito panggiyera. Tandaan natin, ang Pilipinas ay disaster capital din ng mundo. Bagyo, lindol, baha, volcanic eruption, parang quarterly subscription na ayaw nating i-renew pero dumarating pa rin. Kung may mas maayos na logistics at infrastructure dahil sa defense cooperation, pwedeng makatulong din ito sa humanitarian assistance. Pero kung palpak ang paggamit, kung puro papogi lang ang mga opisyal, kung walang malinaw na national strategy, kung hindi natin pinapalakas ang sariling armed forces of the Philippines, Coast Guard, shipbuilding, cyber defense, at local defense industry, magiging tayo? Tagabantay ng gate? Tayo ang may lupa, sila ang may gamit, pero tayo ang nasa gitna. Kapag nagkagulo, hindi pwedeng iyon. Ang Pilipinas ay hindi dapat maging doormat ng kahit sinong superpower. Hindi rin tayo dapat maging batang takot sa sariling anino. Dapat marunong tayong makipag-deal. Dito mahalaga ang balikatan. Dati, para sa maraming tao, ang military exercise parang parade lang. May sundalo, may barko, may helicopter, may speeches, tapos uwi. Pero nitong mga nakaraang taon, ang balikatan ay nagiging mas seryoso, mas malaki, at mas nakatutok sa totoong senaryo. Hindi na ito simpleng best friends forever exercise. Ito ay rehearsal kung paano gagalaw kapag may maritime crisis, missile threat, island defense, air defense, amphibious operation, cyber coordination, at joint response sa mga sitwasyong hindi na pang textbook lang. Kapag may kasama pang Japan, Australia, Canada, France, New Zealand at iba pang partners, ibig sabihin hindi na bilateral lang ang usapan. Ang Pilipinas ay nagiging sentro ng isang mas malawak na network at dito dapat magising ang mga Pilipino. Hindi na tayo audience sa palabas ng Asia-Pacific Security. Nasa stage na tayo. At minsan, nasa gitna pa tayo ng spotlight kahit hindi tayo nag-audition. Pero kapag nasa stage ka, kailangan alam mo ang linya mo. Hindi pwedeng nakangiti ka lang habang iba ang nagsusulat ng script. Ang Pilipinas dapat ang nagsasabi, ito ang aming interes. Ito ang aming red line. Ito ang aming kailangan. Ito ang aming ayaw mangyari. Kasi kung hindi natin gagawin iyon, may ibang gagawa para sa atin. At kapag ibang bansa ang gumawa ng script ng kinabukasan mo, huwag kang magulat kung supporting character ka lang sa sariling pelikula. Isang malaking halimbawa ng seryosong pagbabago ay ang pagdating ng mga missile system tulad ng Typhoon. Sa ordinaryong tao, parang tunog brand ng energy drink. Pero sa military world, malaking usapan ito. Ang Typhoon ay may kakayahang maglunsad ng missiles tulad ng SM-6 at Tomahawk na may mas malayong abot kaysa simpleng pangdepensa sa baybayin. Kapag may ganitong sistema sa Pilipinas, iba ang mensahe. Sinasabi nito sa sinumang nag-iisip mang pressure sa rehiyon. Hindi lang kami nanonood, may kakayahan kaming sumagot o kahit gawing mas mahal ang plano nyo. Siyempre, hindi natuwa ang China. Natural lang iyon. Kapag may kapitbahay kang sanay mag-park sa harap ng gate mo tapos bigla kang naglagay ng CCTV, ilaw at aso,
hindi siya magpapadala ng cake. Magrereklamo siya. Sasabihin niyang provocative ka. Sasabihin niyang pinapainit mo ang sitwasyon. Pero tanungin natin, sino ba ang unang nagpainit? Kung may mangingisdang hinaharang, kung may water cannon, kung may barkong sumusunod, kung may artificial island na ginawang military outpost. Tapos kapag nagpalakas ka ng depensa, ikaw pa ang masama. Parang magnanakaw na nagalit dahil nilagyan mo ng kandado ang pinto mo. Pero kahit tama ang depensa, kailangan kontrolado pa rin. Hindi dapat maging automatic na dahil nandyan ang missile system, handa na tayong sumabak sa gulo. Hindi ganoon. Ang layunin ng deterrence ay pigilan ang gulo, hindi imbitahan ito. Ang layunin ng alliance ay bigyan tayo ng options, hindi itali ang leeg natin sa bawat desisyon ng Washington. Dapat malinaw sa bawat kasunduan. Ang Pilipinas ang magdedesisyon kung paano gagamitin ang lupa, pasilidad at teritoryo nito. Hindi tayo dapat magising isang araw na may giyerang dumaan sa bahay natin at tayo pa ang huling nakaalam. Iyon ang mahirap sa posisyon ng Pilipinas. Ang lakas natin ay lokasyon. Ang kahinaan natin ay kapasidad. Napakaganda ng pwesto natin sa mapa. Pero kulang pa ang barko, kulang pa ang air defense, kulang pa ang missiles, kulang pa ang surveillance, kulang pa ang domestic defense industry para tayong may prime lot sa business district pero luma ang tindahan, sira ang ilaw at mano-mano pa ang resibo. Kaya maraming gustong makipag-partner pero kung hindi tayo marunong, baka tayo pa ang malugi sa sariling lupa. Hindi ibig sabihin nito na wala tayong pag-asa. Sa totoo lang may leverage tayo. Hindi kayang baliwalain ng kahit sinong gustong kumontrol sa Western Pacific ang Pilipinas. Hindi pwedeng seryosohin ng Amerika ang Indo-Pacific Strategy kung wala ang Pilipinas. Hindi pwedeng isipin ng Japan ang seguridad ng sea lanes kung hindi tinitingnan ang Pilipinas. Hindi pwedeng pag-usapan ang Taiwan contingency nang hindi tinitingnan ang Luzon Strait. Hindi pwedeng pag-usapan ang South China Sea nang hindi kasama ang Palawan at West Philippine Sea. Ibig sabihin, maliit man ang military budget natin kumpara sa giants, malaki ang strategic value natin. At dito dapat pumasok ang diskarte ng Pilipino. Alam niyo naman tayo kahit sa palengke marunong tayong tumawad. Kapag sinabi ng tindera, 1 kilo, 250, sasabihin natin, ate, suki mo ako, gawin mong 220. Pero pagdating sa geopolitics, minsan nakakalimutan nating tumawad. Kapag kailangan tayo ng Amerika, dapat may kapalit na malinaw, technology transfer, training, infrastructure, coastal defense, intelligence sharing, disaster response capacity, support sa fishermen, mas malakas na Coast Guard at tulong sa pag-modernize ng AFP. Hindi pwedeng puro thank you for your service at photo op. Ang friendship na walang kapalit na konkretong benepisyo ay pang Facebook greeting lang, hindi foreign policy. Pero kailangan din natin maging realistic. Hindi lahat ibibigay ng Amerika. May sarili silang interest. At kapag nagbago ang politika sa Washington, pwedeng magbago ang tono. Minsan ang Amerika parang kaibigang malakas manggako kapag election season, pero pagkatapos, busy na ulit sa sariling drama. Kaya hindi pwedeng iasa ng Pilipinas ang lahat sa kanila. Ang alliance ay insurance, hindi retirement plan. Dapat habang may tulong, nag-ipon tayo ng sariling lakas. Habang may training, gumagawa tayo ng sariling doctrine. Habang may equipment, binubuo natin ang sariling maintenance capacity. Habang may deterrence, pinapalakas natin ang economy na siyang totoong backbone ng national security. Kasi sa dulo, walang bansang nirerespeto dahil lang may malakas na kaibigan. Nirerespeto ang bansa kapag alam ng iba na may sarili itong bayag, sariling utak, sariling plano at sariling kakayahang manindigan. Pasensya na sa salitang kalye, pero totoo iyon. Sa geopolitics, kung lagi kang nakasandal, may araw na itutulak ka. Kung lagi kang tahimik, may araw na tatapakan ka. Kung lagi kang umaasa, may araw na pagbabayarin ka. Para sa ordinaryong Pilipino, maaaring mukhang malayo ang usapang ito. Ano bang pakialam ko sa Luzon Strait? Ang problema ko ngayon, pamasahe, bigas, kuryente, tuition, renta, tama. Pero dito nag-uugnay ang malaking mapa at maliit na wallet.
Kapag hindi ligtas ang dagat, apektado ang langis. Kapag apektado ang langis, taas pamasahe. Kapag taas pamasahe, taas presyo ng gulay, isda, bigas, sardinas, lahat. Kapag may tensyon sa shipping lanes, tataas ang insurance ng barko, tataas ang gasto sa import, tataas ang presyo sa grocery, kaya yung nangyayari sa dagat na hindi mo nakikita, pumapasok sa resibo na hawak mo sa cashier, isipin mo ang mangingisda sa Zambales o Palawan. Hindi niya sinasabi sa umaga, mag-ooperate ako ngayon within the framework of Indo-Pacific Maritime Security Architecture. Hindi ganoon magsalita ang tao, maliban kung nalasing sa seminar. Ang sinasabi niya, makakapangisda ba ako ngayon? May haharang ba? Makakauwi ba ako ng ligtas? May maipapakain ba ako sa pamilya ko? Pero ang simpleng tanong niyang iyon ang pinakaugat ng sovereignty. Kapag ang ordinaryong Pilipino ay natatakot sa sariling dagat, may problema ang bansa. At kapag ang bansa ay walang sapat na lakas para protektahan ang karaniwang tao, kailangan itong gumawa ng alliances habang pinapalakas ang sarili. Kaya ang presensya ng Amerika sa Pilipinas ay hindi dapat tingnan bilang love story. Hindi ito America loves the Philippines with matching background music. Hindi rin ito horror story na America will control us forever na parang lahat ng bagay ay 1898 pa rin. Mas komplikado ang realidad. Ito ay transaction, strategy, bargaining, risk management, deterrence at national survival. Ang tanong ay hindi kung mabait ba ang Amerika. Ang tanong ay kung gaano nila tayo kailangan at gaano tayo katalino para gamitin iyon. At malinaw ang sagot. Kailangan nila tayo ng malaki. Kung wala ang Pilipinas, ang strategy ng Amerika sa Asia ay parang tricycle na nawalan ng isang gulong. Umaandar pa siguro pero nakakatakot sakyan. Mawawala ang malapit na access sa South China Sea. Hihina ang monitoring sa movements sa paligid ng Taiwan. Lalaki ang pressure sa Guam, hahaba ang supply lines. Liliit ang flexibility. Mawawala ang isang mahalagang simbolo na kaya pa ring makipag-ugnayan ang Amerika sa Southeast Asia. At kapag nawala ang simbolong iyon, hindi lang military planners ang mag-aalala. Pati allies at partners magtatanong. Kung hindi kayang panatilihin ng Amerika ang ganitong kahalagang relasyon, paano pa kami? Para sa China, ang pagkawala ng US access sa Pilipinas ay malaking strategic gift. Hindi nila kailangang manalo ng gyera. Kailangan lang nilang paluwagin ang espasyo ng Amerika at palakihin ang kanilang freedom of movement. Kapag mas malayo ang US forces, mas madaling mag-pressure sa dagat, mas madaling mag-test ng boundaries, mas madaling gawing normal ang presensya sa disputed areas. Hindi ibig sabihin agad na may invasion o malaking giyera. Minsan ang strategy ay hindi isang malakas na suntok. Minsan ito ay araw-araw na tulak, araw-araw na usog, hanggang isang araw mapapansin mo na ang dating gitna ng kalsada naging bakod na ng kapitbahay. Kaya delikado rin ang sobrang simpleng slogan na paalisin lahat ng foreign troops tapos independent na tayo. Maganda pakinggan, may dating sa rally. Pero pagkatapos ng speech, ano ang plano? Kung wala pa tayong sapat na barko, sapat na radar, sapat na air defense, sapat na long-range deterrence, sapat na logistics, sapat na industrial base, paano natin pupunuin ang vacuum? Ang sovereignty ay hindi lang pagsigaw ng atin ito. Ang sovereignty ay kakayahang protektahan ang sinasabi mong sa iyo. Kung hindi mo kayang bantayan ang bahay mo, hindi sapat na may karatula kang no trespassing. Pero delikado rin ang kabilang slogan na hayaan na ang Amerika, sila na bahala. Yun naman ay tamad na sovereignty. Parang estudyanteng may group project tapos ang ambag lang ay moral support. Hindi pwedeng. Ang Pilipinas dapat ang pangunahing nagtatanggol sa Pilipinas. Ang Amerika ay partner, hindi yaya. Ang alliance ay multiplier, hindi kapalit ng sariling lakas. Kung hindi natin palalakasin ang sarili natin, kahit 10 kasunduan pa ang pirmahan, lagi tayong may kaba. Kaya dapat ang national strategy natin ay simple pero seryoso. Gamitin ang presensya ng Amerika para bumili ng oras. Oras para i-modernize ang military. Oras para palakasin ang Coast Guard. Oras para ayusin ang ports at airfields.
Oras para mag-invest sa cyber defense at surveillance. Oras para sanayin ang local industry. Oras para palakasin ang ekonomiya dahil walang depensang matatag kung ang bansa mismo ay gutom, baon sa utang at hati-hati sa politika. Ang bansang walang economic base ay parang sundalong may helmet pero walang sapatos. At dito pumapasok ang mas malalim na punto. Ang tunay na kalaban ng Pilipinas ay hindi lang nasa labas, nasa loob din. Korupsyon, mahinang procurement, mabagal na bureaucracy, political drama, regional inequality, at kakulangan sa long-term planning. Kahit bigyan ka ng kaalyado ng magandang kagamitan, kung ang maintenance ay palpak, kung ang training ay putol-putol, kung ang budget ay kinakain ng sistema, wala rin. Hindi pwedeng puro modernization sa press release, tapos sa ground, kulang ang pyesa at gasolina. Hindi pwedeng puro patriotic speech, tapos ang mangingisda walang radyo, walang support, walang legal protection. Ang relasyon sa Amerika ay dapat maging tulay papunta sa sariling lakas, hindi duyan kung saan tayo matutulog. Hindi tayo anti-American kung nagsasabi tayong dapat unahin ang interes ng Pilipinas. Hindi rin tayo traidor kung nagsasabi tayong kailangan natin ng allies. Ang mature na bansa marunong humawak ng dalawang katotohanan. Kailangan natin ng tulong, pero hindi tayo dapat alipin ng tumutulong. Kailangan natin ng deterrence, pero ayaw nating maging frontline na walang control. Kailangan natin ng Amerika, pero mas kailangan natin ng Pilipinas na marunong tumayo sa sarili. Kung tatanungin mo kung bakit hindi mabubuhay ang Amerika ng maayos sa Asia kung wala ang militar nito sa Pilipinas, ito ang sagot. Dahil ang Pilipinas ang nagbibigay sa kanila ng lapit, lalim, bilis at credibility. Lapit sa South China Sea at Taiwan. Lalim sa supply chain at logistics. Bilis sa response. Credibility sa mga kaalyado. Kung wala ang mga ito, ang Amerika ay parang barangay tanod na nasa kabilang bayan habang may gulo sa kanto mo. Maaari siyang dumating, oo. Pero kailan? At pagdating niya, tapos na ba ang gulo? Sa panahon ng missiles, drones, cyber attacks, satellite surveillance, at mabilisang maritime confrontation, hindi na sapat ang malalaking barko lang. Kailangan ng distributed access. Kailangan ng maraming lugar na pwedeng paggalawan. Kailangan ng runway, port, fuel, spare parts, communications, sensors at local coordination. Dito nagiging mahalaga ang archipelagic geography ng Pilipinas. Libu-libong isla tayo. Sa problema ng ordinaryong gobyerno, sakit ng ulo iyan. Pero sa military strategy, kung maayos ang plano, pwede itong maging advantage. Maraming lugar na pwedeng bantayan, pagtaguan, paggalawan at gawing bahagi ng defensive network. Kaya ang Pilipinas ay hindi dapat mahiya sa halaga nito. Huwag tayong umasta na parang nakikisiksik lang tayo sa table ng big powers. May upuan tayo roon dahil kailangan nila ang lokasyon natin. Pero ang upuang yon hindi automatic na komportable. Kailangan ipaglaban. Kailangan pag-isipan. Kailangan bantayan. Dahil sa bawat deal, may kapalit. Sa bawat access, may risk. Sa bawat promise, may fine print. At sa bawat ally, may sariling calculator sa bulsa. Ang hamon ngayon sa liderato ng Pilipinas ay hindi lang pumili kung pro-US o anti-US. Masyadong luma ang ganoong debate. Ang tanong ay, pro-Philippines ba tayo? Kapag ang cooperation sa Amerika ay nagpapalakas sa depensa natin, nagbibigay proteksyon sa mangingisda, nagpapahusay ng disaster response, nagpapataas ng bargaining power, at nagpapabilis ng modernization, gamitin natin. Kapag may bahagi itong pwedeng maglagay sa atin sa alanganin ng walang sapat na kontrol, tanungin, ayusin, lagyan ng safeguards, hindi bawal makipagkaibigan. Ang bawal ay makipagkaibigan ng nakapikit. At sa China naman, hindi rin kailangan maging hysterical. Hindi kailangan araw-araw parang naghahanda sa apocalypse. Pero kailangan malinaw. Ang respeto ay hindi hinihingi sa pamamagitan ng pagiging tahimik. Nakukuha ito kapag alam ng kabilang panig na may limitasyon ang kaya mong tanggapin. Diplomasya ang unang linya, oo. Pero ang diplomasya na walang lakas sa likod ay minsan parang love letter sa taong nang-aagaw ng lupa.
Maganda ang sulat, pero hindi siya aalis. Kaya para sa mga kababayan nating pagod na sa usaping gyera, base, America-China, treaty, missile at kung ano-ano pa, tandaan ito, ang usaping ito ay tungkol sa karapatan nating mabuhay nang hindi tinatakot sa sariling rehiyon. Tungkol ito sa presyo ng pagkain. Tungkol ito sa trabaho. Tungkol ito sa seguridad ng OFW families na umaasa sa stable na economy. Tungkol ito sa mga batang Pilipino na dapat lumaki na hindi iniisip na normal lang na may ibang bansang nagpapasya kung saan pwedeng mangisda ang kanilang ama. Sa dulo, hindi dapat itanong ng Pilipinas, mahal ba tayo ng Amerika? Aba, huwag na tayong umasa sa romansa. Bansa ito, hindi crush sa campus. Ang dapat itanong, kailangan ba tayo ng Amerika? Oo, gaano kalaki? Napakalaki. Kaya ba nating gawing advantage yun? Diyan magkakaalaman. Dahil ang tunay na kahinaan ay hindi pagiging maliit. Ang tunay na kahinaan ay may hawak kang gintong lokasyon pero ginagamit mo ito na parang barya. Hindi mabubuhay ng komportable ang Amerika sa Indo-Pacific kung wala ang military access nito sa Pilipinas. Dahil kung wala tayo, mabubulag sila ng isang mata sa West Philippine Sea, mapipilay sila ng isang paa sa paligid ng Taiwan, at babagal sila ng isang hakbang sa bawat krisis sa Pacific. Pero hindi rin dapat isipin ng Pilipinas na sapat nang kailangan tayo ng Amerika. Ang halaga mo sa iba ay walang silbi kung hindi mo alam ang presyo mo. Kaya ang dapat na posisyon ng Pilipinas ay malinaw. Makipag-alyansa pero huwag magpaalipin. Tumanggap ng tulong pero bumuo ng sariling lakas. Payagan ng cooperation pero bantayan ang sovereignty. Gamitin ang interes ng Amerika pero huwag kalimutan ang interes ng Pilipino. Dahil sa larong ito, ang pinakamatalinong bansa ay hindi iyong pinakamalaki ang barko o pinakamalakas ang sigaw. Ang pinakamatalino ay iyong marunong gumamit ng mapa, oras, alyansa at sariling dignidad para hindi maging pawn sa chessboard ng iba. At kung may isang aral na dapat maiwan sa atin, ito iyon. Ang Pilipinas ay hindi lang lugar na pinupuntahan ng bagyo, turista at balikbayan box. Ang Pilipinas ay strategic doorway ng Asia. Kapag alam natin ang halaga nito, pwede natin itong gawing proteksyon, bargaining power at kinabukasan. Pero kapag hindi natin alam, may ibang bansang gagamit nito para sa atin. At baka sa huli, tayo na naman ang magbabayad ng bill. Kaya mga kababayan, huwag tayong matulog sa gitna ng kasaysayan. Nasa harap ng bahay natin ang dagat, nasa likod natin ang Pacific, at nasa kamay natin ang tanong, tayo ba ang magmamay-ari ng ating lokasyon o papayag tayong maging address lang sa strategy ng ibang tao?